Hello world, it's me Dojo. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, may pag-aaralan tayo another C++ topic. So ito ay tinatawag natin na prime numbers. Paano natin ma-determine is if a number is a prime number or not using C++. Okay? So this will be quite medyo tricky at medyo magulo, pero I want you to bear with me. So pagpokusan natin maigi to guys. Okay? Without further ado, openin natin yung mga code editor na gagamitin natin so that we can see kung talaga bang mahirap. Okay? So as you can see, ito na yung ating main function. Ready na. Lagay ko na yung topic natin dito. Ang topic natin for today is check, okay? Prime numbers. Yan na lang lagay ko, prime numbers. How to check kung ang isang number is a prime number. Now, para mapag-aralan natin to ng matino, kailangan alam natin ano ba yung prime number. First of all, what is prime number? So, prime numbers, PN, sabihin natin, sila yung mga numbers that only divisible by 1 and itself. So, alam naman natin pag sinabing divisible. Pag sinabing divisible, ano ba ibig sabihin ng divisible? Again, bigyan ko kayo another rules. Divisible. Ang divisible is zero remainder. Kumbaga, dinivide mo siya dito, walang remainder. So, ano ang basihan ng isang prime number? Kapag dinivide mo sa 1 at sa sarili niya, walang remainder. Dun lang dapat siya walang remainder. Okay? Pagka sa iba, wala ring remainder, hindi yan prime number. Bakit? Dapat wala lang siyang remainder kapag dinivide siya sa 1 at sa sarili niya. For example, 8. Yung 8, guys, pagka dinivide natin yun sa 1, okay, divide natin siya sa 1, ayan, ang makukuha natin is 0. Walang remainder. So, I'm talking about modulus, guys. Sabihin natin modulus. So, for example, guys, minodulus natin yung 8 sa 1. So, we get 0. Diba? Kasi perfect yan. Divisor niya yan. Now, kapag dinivide natin siya sa 8, minodulus natin sa 8, makukuha tayo ng 1. Wala ring remainder. 0 pa rin yung remainder niya. Okay? Ganyan pa rin mangyayari. Pero kapag dinivide natin siya sa 2, the same thing. Diba? Divisor niya rin yan. 0 pa rin. Perfect pa rin. Ibig sabihin, hindi siya prime number. Kasi sa ibang divisor, nagkaroon siya ng perfect walang remainder. Bakit? Ang prime kasi dapat dito lang siya walang remainder. Sa 1 at sa sarili niya. Dapat sa ibang number, meron na siyang remainder para maging prime number siya. Okay? So that's just simple way of explaining it. Alam ko, elementary pa lang na pag-aralan na natin to guys. Okay? So now, ito na yung ating main function. Ano gagawin natin? So tara, let's begin. Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na masubscribe? If oo, please guys, don't forget to click the subscribe button kasi habang nag-grow yung community na to guys, yung channel natin is lalo kaming na-inspire na gumawa pa ng mas kapaki-pakinabang at mas madaling intindihin ng mga tutorial videos. And in return guys, we will always try to do our best to deliver more valuable contents. Yun lang, balik na tayo sa tutorial. Meron tayong dalawang involved dito na variable. Declare natin yung mga variable natin. Number 1 is integer, of course. Meron tayong pinag-usapan na isang numero. So, lagay natin is number. Siguro number na lang talaga. Number. Ikalawa is boolean. Teka, papaliwanag ko ba't nagkaroon ng boolean. Of course, we're talking about checking. Chine-check natin kung ito ba ay prime or not. Is it true or not? Diba? Yon. So, boolean variable yan. Ano yung kanyang pangalan? Is prime. Okay? Yan yung dinedetermine natin. Is it prime or not? So, lagay muna natin dyan value is true. Okay guys? Ayan. True. Now, ngayon na-declare natin yung mga variable kung para malaman natin kung isang number ba is prime or not. Ang alin? Yung number. Okay guys? What's the next thing? Of course, character out tayo. Ano character out natin guys? Hihingi tayo ng user input. Enter a number. Ayan. Hingi tayo ng number. Siyempre, kailangan natin makakuha number. Yun yung i-determine natin. Now, save natin yon, character in yun dun sa number na variable, of course. Ito yung ating first process, guys, okay? So, lagay na lang natin dito yung ating comment. First, user input, yan yung unang process. Ikalawa, pagkakuha natin ng user input, second process natin, guys, para ma-determine natin kung prime or hindi ba siya prime, is kailangan natin maglagay ng if else. Okay, if. So, papaliwanag ko. Check if 0 or 1 not prime. So, kapag ka 0 or 1, guys, yung number, automatic hindi yan prime number. Okay? Bakit? Kasi sabi ko sa inyo, ito ang rules ng prime numbers. Only be divisible by 1 in itself. For example, ang in-enter ni user is 1, so divisible lang yun sa sarili niya. Wala nang kasunod. Hindi pa rin siya pasok kasi dalawa ang rules. Dapat by 1 and itself. That means yung number should be greater than 1 para maging prime. Pero kapag hindi siya greater than 1, sabihin 1 lang siya or pababa, that's automatically not prime. But why? Because prime has two rules. It should be divisible by 1 and itself. So yun yung una natin gagawin. Kapag ka nag-enter si user ng number, we're going to check. Check natin if kapag ka yung number na in-enter niya, ayan, is less than or equal to 1, automatic. Papalitan natin yung variable na is prime. Papalitan natin to into false. Bakit? Hindi yan true. Hindi yan prime number, di ba? Ganyan. Sabihin natin ang in-enter ni user is hindi 0, hindi rin 1. Ibig sabihin above. So, edi pasado siya dito. Ngayon, hindi pa rin natin na-determine. Pasado lang siya. Above
above 0 and 1 lang siya, pero hindi pa rin natin na-determine kung prime siya or not. So, yung ating third step is yung else. Yan. Mag-check tayo ulit. Ito na yung ating third step. I-check na ngayon natin. Check divisibility from 2 to the number na in-input ni user. Okay? From 2 to the number minus 1. Ibig sabihin, di natin sasama yung 1. So guys, okay, ito again, papaliwanag ko. Hindi na natin sasama yung 0 and 1 kasi automatic, hindi prime number yon. What if ang in-input ni user is above that? So, ito yung next step natin. Kung mas mataas doon, magpo-proceed siya dun sa code, sa else. Pero, mag-checking pa rin tayo. I-check natin yung divisibility. Okay, from 2, kasi hindi nakasama yung 0 and 1, so mag-start tayo sa 2 hanggang dun sa pinaka-number niya na in-enter. Ngayon, i-divide natin sila. Okay? Bakit natin i-divide? Kailangan natin makakita kung may remainder o wala. Kasi yun ang magde-determine kung prime or not. Sabi ko sa inyo, kapag walang remainder other than 1 in itself, ibig sabihin, hindi siya prime. So, yun yung gagawin natin ngayon. Okay? So, para maikot natin yung lahat ng numbers from 2 hanggang dun sa mismong in-input niya, kunyari, kung 8 yun, so from 2, divide 3, 4, 5, 6, 7, hanggang 8, kailangan natin ng for loop. For, tapos parenthesis, condition tayo dito, integer, initialize tayo ng integer I, bigyan natin siya ng value na 2. Bakit 2? Kasi sabi ko sa inyo, skip natin yung 0 and 1 kasi automatic, hindi nakasama sa equation yun. Okay, start tayo sa 2. Tapos ang gagawin natin, kapag yung number is, which is currently sa unang loop is 2, kapag siya ay less than dun sa number, edi ikot yan. Kada ikot niyan, ito yung mangyari. So, yung typical lang, I++, i-increment natin. Ano lang yan, kumbaga loop lang yan, loop logic lang yan. Ito yung talagang mangyayari. Kada loop niya, okay, ang gagawin niya is magkakaroon siya ng checking or imomodulus niya lahat from 2 to 3 to 4 to 5 dun sa number. Bakit? Kasi kailangan natin makita kung meron ba tayong perfect divisor. Pag meron, automatic false na yan. Diba? Kasi dapat wala. Bakit? Kasi ang prime, divisible only by 1 in itself. Naintindihan namin yung struggle nung nag-aaral watching videos. Alam namin na mahirap yung mag-backward and forward. Tapos ipopost mo pa kapag kailangan mong kopyahin yung code. Kaya naman guys, gumawa kami ng PDF notes kung saan doon namin nilagay yung mga topic, yung mga code example, yung mga explanations. And so many times guys, yun din yung ginagawa kong timeline at keywords para sa mga topic na ginagawa ko dito sa YouTube. So ang masasabi ko lang guys is mas advanced pa yun kumpara sa mga topic natin dito. Mas marami siyang laman. And soon enough, maglalagay kami doon sa PDF ng mga link ng mga unlisted videos. Pag sinabi nating unlisted videos guys, ito yung mga tutorial na hindi namin pinpublic. You can only access them kapag meron kang link. Makakatulong sa inyo tong PDF. Napakamura lang niya guys. Bakit may bayad? Kasi syempre, nag-hire ako ng mga tao na tutulong sa akin gumawa. So if you're interested guys, andyan yung link sa baba. And if you're going to ask me, is it worth it? Of course, it's worth it. Again guys, yun lang. Balik na tayo sa tutorials. Ulit na ako. So, paano natin ma-check? Si number, imomodulus natin siya dun sa I. Okay? From 2 to 3 to 4. So, kailangan wala tayo makukuhang perfect divisor. Kapag ang nakakuha tayo, sabihin, meron in between dun sa 8, kung 8 yung in-enter ni user, kung yun ang value ng number, 8, tapos yung 1, in between, meron tayong nakuhang divisor na 0, ibig sabihin, ito yung mangyayari. Papalitan natin si is prime ng false. Pa-false natin si is prime. Pagkatapos natin siya i-false, magbe-break tayo. I-stop natin yung loop natin. Okay? And then, pag stop niyan, lalabas na tayo dun sa ating loop. Dito tayo tutuloy. Magkakaroon ulit tayo ng checking. Ang condition natin dito is yung prime na is prime. So, sabihin natin na galing tayo dito sa ating loop. Okay? Tapos, hindi nag-false. Ibig sabihin, wala tayong nakitang divisor. So, lahat ng dinivide natin sa kanya may remainder. Okay? From 2 to 3, 4, 5. Dalawa lang ang walang remainder. Alin? Yung 1 tsaka yung mismong number. Ibig sabihin, hindi nag-false yung prime. So, ipiprint natin dito. True yung condition. So, ano ipiprint natin? Character out, number is prime. Ayan. What if? Else. Kunyari naman, for example, yung condition natin is naging false. Ibig sabihin, na-trigger to, itong part na to. Ibig sabihin yan, merong number in between na nung dinivide natin siya, nakuha natin yung modulus, is naging 0 yung result. Ibig sabihin, other than 1 and itself, meron pa siyang iba pang perfect divisor na 0 din. Hindi siya prime numbers. Di else, character out na naman tayo dito. Character out, number is not prime. Okay? So, ganyan lang yan kasimple guys. End of the statement. Okay? So, wala tayong magagawa. Ganyan talaga guys, kahirap yung coding. So, medyo complicated pero hindi pa to sobrang lala. So, kailangan nyo lang intindihin. So, ganito yung formula guys, paano natin makukuha yung C++ prime. Okay? Yung checking of prime numbers. Ngayon, i-run natin. Subukan natin yung logic kung totoo ba. Now, I'm going to give you, bigyan ko na kayo ng sagot guys. Pagka ang in-enter ko dito is 8. Ang 8, divisible siya by
by 1 and itself, and also divisible din siya by 4, divisible din siya by 2, ibig sabihin hindi siya prime. Okay? So dapat pag in-enter ko yung 8, hindi siya prime. Ayan, number is not prime. Okay? Ngayon, i-run natin ulit. Run natin ulit. Ayan. Ngayon naman, pag in-enter ko yung 7 divisible by 1, divisible by 7 itself. Pero pag dinivide ko siya sa 2, may remainder. Pag dinivide ko siya sa 3, may remainder. Pag dinivide ko siya sa 4, may remainder. Pag dinivide ko iba, may remainder lagi. Ibig sabihin, the number is prime. So pag tinype ko yung 7, number is prime. Nakuha ninyo guys. So ganyan kasimple yung paggamit ng C++ para makuha natin yung prime and not prime. Okay? So I hope you guys learned something. If you do guys, please don't forget to like, subscribe, and comment down below kung ano yung mga topic yung pag-aralan natin sa next video guys. Okay? Thank you so much for watching. See you on our next vlog.